deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sapagkat ito po yung deklarasyon ng pagpapala sa ating buhay. At hindi po yan nawawala ng saysay. Amen po ba? Amen. And also, kung kayo po'y bago ngayon sa ating channel, na ang pangalan ay The Master Teacher BS sa ating YouTube, ay please paki-like, share, and paki-subscribe na rin po. And also, leave a comment para po alam namin kung naaabot po kayo ng salita ng Diyos. Thank you for watching as well sa mga nasa bahay po at patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. As of this moment, ating pong YouTube channel ay nasa 967 subscriber na po, nadagdagan daw kanina. Kaya to God be all the glory. So, konting-konti na lang po ay road to 1,000 na po tayo. Salamat po sa mga masaya sapagkat magiging 1,000 na po tayo. To God be all the glory. Alright, so let's move on. Our lesson is entitled Enjoying Life Under God's Authority, part number 13. And babalikan natin yung mga pinag-aralan natin last time. Our basic proposition is, next po, we can enjoy life under God's authority. At ako'y naniniwala doon, hindi killjoy ang maging Christian. Hindi po pangit ang sumunod at magpasakop sa Panginoon. In fact, mas masaya po pag nasa Lord tayo. And I can assure you that. Under the proposition number 3, we are commanded, next po, to do it God's way. Why? Next po, because doing it my way or man's way instead of God's way is very dangerous. So magpagabay na lang tayo sa Panginoon at magpasakop sa Kanya instead para maging maganda ang ating buhay. We are discussing the story of Cain and Abel, and we are observing as well the error of Cain's ways and its consequences. And let's look back doon po sa dalawa na napag-aralan natin. Letter A is wrong way of salvation. And letter B is the wrong way of worship. At dito po sa letter B, pinag-uusapan po natin ang tamang paraan ng pagsamba. At ang tamang paraan ng pagsamba ay yung tinatawag natin na, everybody, biblical worship. So, what is that? What is biblical worship? Sabi dyan, it is a spiritual activity within the limits of the scriptural truth. So, ibig sabihin po, ang pagsamba na ito ay hango, ayon at base lamang kung ano yung nakasulat sa Biblia. Walang labis, wala pong kulang. Amen mga kapatid? Kaya nga po kung sinabi ng Diyos na gawin natin ito, we should do it God's way and hindi po doon sa nakagawian tao, which is my way. Yan. So, ano nga po ba ang biblical na pagsamba? Sabi sa Biblia, John chapter 4 verse 4, everybody, God is Spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. No? So, dapat pala po ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu or our born-again spirit. There's a connection. Alam na natin yan. And also, in truth, sapagkat konektado po palagi ang yung born-again spirit sa salita ng Diyos. Bakit? Sabi ka nung dati sa 1 Peter 1:23, wala dyan, na born again tayo dahil po sa pakikinig ng salita ng Diyos na buhay. So, there are rules of biblical worship at ito po yung mga batas na sinusunod po natin, mga panuntunan ayon sa Biblia. Bakit natin ginagawa ito? Para maging acceptable. Sabi nga po natin acceptable. Yan. Ang alin? Ang ating pagsamba or worship sa ating Diyos na buhay. So, let's look back and let's look at the first rule. What is that? Number 1, the object of worship. Pag sinabing object, siya yung tumatanggap para kanino ang iyong pagsamba. Bakit natin ito sinasagot? Sapagkat pag hindi mo alam kung kanino ka sumasamba, maling-mali ang iyong pagsamba ayon sa Biblia. Because we are dealing with biblical worship. So, the question is, who is the object of our worship? What is the answer? The one true God alone. So, wala nang iba. Hindi po si brother, hindi si sister, hindi si pastor ang dahilan bakit tayo naririto. Tayo po'y naririto dahil sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Can you hear amen? And again, next po, the object of biblical worship
is not to idols or images. Alam na natin yan. Not even to any creature or nature. Bakit po? Kasi iniiwasan natin yung mga grupo na tinatawag na kulto. Sabi nga po natin kulto. Yan. Ito po yung mga grupo na ang sinasamba ay tao na, no? Leader na nila, at hindi na po ang Diyos na buhay. And kung gusto niyo po makita yung mga listahan po ng mga yan, there are cults in the Philippines. Just type in, kung may Google po kayo, just type in cults in the Philippines at lalabas po dyan yung mga listahan ng mga sinasabi po natin na cult group. And ano po ba yung characteristic last time ng ating pong kulto na mga grupo? First is charismatic leadership. Second is exclusivist doctrine. The third is the social vulnerability. And the fourth one is the political influence. At pinaliwanag ko na sa inyo nakaraan. Yung pang-apat po, ito po kasi ay, yung grupo na yan ay masyadong aktibo at involved sa politics, no? At kaya nga po, nung nagsisimula pa lang po tayo dito sa Pampanga, ay minabuti po natin na hanggat tayo po ay nagsasamba ng espiritu at katotohanan sa Diyos, ang stand po natin ay hindi po dapat nahahaluan ng negosyo o ng politika or business ang ating pong church. Can I hear amen? Dapat po isang puso natin dyan. Or, yan, nandiyan naman na, or magiging potential at may chance or possibility ng grupo natin ay maging kulto. Do you get that, mga kapatid? Kasi maaaring ang masunod na ay tao at hindi na po ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, bakit natin ito sinasabi? Sapagat ayaw nating masira ang church dahil lamang po sa negosyo at politika. Ako po ay 25 years na nagpapastor at nakita ko na po yan na kapag ginahaluan natin ng mga ganyang bagay, ay hindi po nagiging maganda ang takbo ng isang iglesia. Are you still with me? Amen. Yes, pwede po tayong bumoto. Of course, kasi karapatan po natin yan, pero hindi po tayo nagdadala ng kandidato. Pero, syempre, pag gusto nilang magpa-pray, ginagawa po natin yan. Yes, pwede po silang umattend at ipagpe-pray po sila. At nang sa ganun din, ay maka-attend sila sa gawain ng ating Diyos na buhay. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kaya tandaan po natin, para tama ang ating object of worship o pagsamba, next po, the object of our worship must be the only one true God of the Bible. No? Sa Diyos mo na lang ibigay ang lahat ng iyong pagsamba. The one true God of the Bible. So next po is the second rule, ang pangalawang panuntunan in the Bible is the manner. Sabi nga natin, manner of worship. Pag sinabing manner, it is the style, the right way, the method, or paraan. Tamang paraan. Bakit? Next po ulit, sabi dyan, tandaan natin ito. Right manner of worship results to, ano daw po? Rewards and blessing. Kaya tingnan nyo ha, kung tama ang puso natin, tama ang pagsamba natin sa oras na ito, dito po nakadepende ang iyong pagpapala. Amen po, mga kapatid? Amen po ba? Pag natuwa ang Diyos sa'yo, lalo ngayon na nandiyan ka, tapos sabi mo, Lord, gusto ko talagang mag-pray, gusto kong makinig ng salita mo, brothers and sisters, may blessing po dyan. Amen, mga kapatid? Pero pag nandiyan ka lang naman at sabi mo, ang tagal naman, no? So no blessing at all. Bakit? Kasi yung paraan ng yung pagsamba ay walang pagpapala. And next po, last time, the most important manner of worship is what? Everybody? Reverence. Sabi nga natin, reverence. Yan, pagsasamba ka, dapat ginagalang mo ang Diyos. Tama ba, kapatid? Dapat mayroon kang malalim na respeto sa Diyos. Tatanungin ko po kayo, may galang po ba tayo sa Diyos? Yan, pumalakpak nga po ang lahat ng mga gumagalang sa ating Diyos. At makikita mo po na ikaw nga ay gumagalang sa pamamagitan ng ating, next po, obedience or pagsunod. Bakit? Sabi dyan, obedience is better than sacrifice, no? Hindi mahalaga yung iaalay mo, yung ibibigay mo, sabi magbibigay ako mamayang milyon bahala na sila dyan. Hindi po Ang mahalaga ay kung ikaw ay sumusunod sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Brothers and sisters, tinitingnan din po ng Diyos yung ating good manners and right conduct.
Ibig sabihin po nito ay ang ating pagsunod sa Panginoon. Kaya dapat igalang natin ang Diyos. Another important manner of worship is, nung nakaraan, everybody, decency. Sabi nga natin, decency. No? Ibig sabihin nito, decente ka pag nag-church, hindi mahalay, formal dapat, civilized, maayos at hindi nakakahiya. Pero sinabi ko nung nakaraan, di ba, hindi kailangan bago ang suot. Ang mahalaga lamang po ay decente ang iyong sinusuot. Can you hear amen? Exodus 20:26, look at this. And you, kausap po si Moses, mga anak ng Diyos, may not approach my altar by step. No? If you do, someone might look up under your skirt of the clothing and see your nakedness. Kasapagkat noon po yung tabernakulo, yung altar ay mataas. Pag sila'y gagamit ng hagdan, aakyat sila, nakapalda lang po. Pag sinilip nila, pag umakyat sila, syempre makikitaan sila. Kaya sabi ng Diyos, wag na kayong gagamit ng ladder or stairs. No, bakit? Kasi mahalaga sa Diyos yung decency sa pagsamba sa Kanya. And also in New Testament, sabi sa 1 Timothy 2:9, sabi po, I also want women to dress modestly with decency and, propriety or kagalang-galang. Not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes. No? Nakita niyo po yan? Hindi naman kailangan mahal ang isusuot. No? Ang mahalaga lamang po ay decente at kagalang-galang. 10, but with good deeds. No? Dapat mas maganda yung ugali. May paggalang sa Diyos, sumasamba talaga sa Diyos. Appropriate for women who profess to worship God. No? So, ito po lalo ay para sa mga kababaihan, mga kasister po natin. No? Bakit? Next po, look at this. Because clothes matter to God. No? Kaya po dito sa church natin, minumungkahi po natin na kapag sisimba ka, no, lalo sa mga kababaihan, dapat maayos ang pananamit at hindi po nakikitaan. Can you hear amen? Amen po ba? Ano po yung hindi nakikitaan? Hindi nakikitaan ng skin. Bakit? Once na nakikitaan ka ng maraming skin sa iyong pananamit, indecent na po iyon. So, dress up decently. Can you hear amen? Amen po ba? Yan. At sabi diyan, reminder, sa reminder natin, the will of God to His children is that all immodest, no? And indecency, and whatever tends to create impure thoughts and stir up unclean lust should be carefully avoided in worship. No? So sabi rito, lahat ng magke-create ng masamang kaisipan, no? Lahat ng mga bagay na magbibigay ng maruming pagnanasa, i-avoid na natin, lalo na pagsamba. Can you hear amen? Halimbawa, ikaw ay sleeveless. Pagtaas mo ng kamay, napatingin sa'yo yung mga kapatiran. Imbis na magwo-worship siya, ano pa naman yan? Diba? Are you with me, kapatid? So, avoid it. Sabi sa katabi, avoid it. Yan. So, para maiwasan natin ito, dapat ay next, one notch higher. Yan, pinaliwanag ko na nakaraan. Anong ibig sabihin, pastor, ng one notch higher? Ibig sabihin, pag ang membro mo ay nakatsinelas, yung nagtuturo dapat naka-sapatos. Maliwanag po ba, kapatid? Kung sila ay naka-t-shirt, dapat ikaw ay medyo naka-polo. Amen? Pag sila ay nag-long sleeve, taasan mo pa. Medyo magkurbata ka naman. Tama ba, kapatid? O kaya barong. Are you with me? Kasi laging mas mataas ka dapat ng bahagya para maging kagamit-gamit din tayo. Are you still with me, kapatid? Sabi ng iba, pastor, paano yung mga bago? No? Okay lang po yun. Yes, yung mga bago ay tinuturuan natin kung paano po sila manamit at binabago sila ng Diyos bawat araw. Can you hear amen? Ikaw ba, binago ka na ng Diyos? Di ba? 10 taon na nga tayo, di ba? May binabago pa rin ang Diyos sa atin. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kaya yung kanilang mind, yung emotion and will, yung soul part po nila, dapat po yan, nag-i-improve din. Bakit? Kasi anak ka na ng Diyos. Are you with me, kapatid? So, there is a story in the book of Matthew. Yung pangalan po ay The Parable of the Banquet. Ito po isang dakilang piging ng Diyos ay nag-iimbita, pero walang gustong pumunta. Kaya ang nangyari, ang inimbita na lang ng Diyos, mga pilay, bulag, pulubi, mga nasa langsangan,
para mapuno lang yung bulwagan. At nung may makita yung hari na isang tao na pumunta nga sa piging, no? Kaya lang hindi siya nakadamit ng maayos, alam nangyari? Nagalit si Lord, no? Kaya makikita natin, di ba, maganda rin naman na inimbitahan ka sa church ay maging maayos din ang iyong pananamit para malugod din ang Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Hindi para malugod yung kapwa mo, para lang malugod ang Diyos sa iyong pananamit. Let's look at this. Matthew 22:11-14, sabi diyan, "But when the king came in to see the guest, he noticed," nakita niya, "a man there who was not wearing wedding clothes." 12, "Friend," he asked, "how did you get in here without clothes?" No? Paano ka nakapasok na wala kang pangkasal na damit? No? The man was speechless. Di siya makasagot. Iyang-iya siya. 13, "Then the king told the attendant," anong sabi sa kanya? Look at that. Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth." No? Talian nyo siya sa kamay at paa. Itapon nyo doon sa madilim na nagangalit ang mga ngipin. Bakit? 14, "For many are invited," or what's that? "Called, but few are chosen." No? Yes, lahat ng anak ng tao, lahat ng mga tao na narito ngayon, gustong maging anak ng Diyos. Tinatawag kayong lahat. No? Kaya lang, kakaunti lang ang mga pinili. Pumalakpak nga pong lahat ng pinili. Ikaw po yun. Kasi narito ka ngayon sa bahay ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Now, what is the lesson about this parable of the banquet? Next po, sabi dyan, the clothes represents or symbolizes what? The inward change. No? Yung pagbabago sa iyo. Saan? Hindi sa panlabas ha? Inward. Sabi nga natin inward. And what is that? Ano ba yung nagbago sa atin? Our born again spirit. Kaya dapat na born again ka na. Amen na kapatid? At dapat po ay nakikitaan na tayo na kung totoong tumanggap ka kay Kristo, ay dapat nagkakaroon din ng pagbabago sa iyong kaloob-looban. Are you still with me kapatid? Amen po ba? So, sabi dyan sa kasunod, not wearing proper wedding clothes signifies, look at that, attempting to enter God's kingdom on one's own terms or my way. No? Pagka daw pala ikaw ay gusto mong maging Christian, gusto mong maging anak ng Diyos, wala naman tatanggi eh. Okay lang. Pero hindi sa iyong sariling pamamaraan, kundi pamamaraan ng Diyos. Are you with me kapatid? Amen po ba? Or else, sasabihin ng iba, ba't ka pa nag-church? Wala ka naman palang pinagbago. Are you with me kapatid? Amen po ba? Halimbawang ikaw dati ay nagkakamay dahil inampun ka ng mayaman na Diyos, ay binibigyan ka niya ng kubyertos at ng tinidor para pagkakain ka ay gagamit ka na ng kutsara at tinidor. Amen kapatid? Pero sabi mo, hindi, mas masarap pa rin na magkamay. Mali. Are you with me kapatid? Dapat sa pamamaraan na ng Diyos para umangat din ang iyong buhay. Are you still with me kapatid? And sabi dyan, ano pa? Rejecting the righteousness provided by God. Binigyan ka na ng Diyos ng malinis na damit, ang isinusuot mo pa rin yung dating isagani, yung dating ugali mo. Are you with me? Pangalawa, what's that? Lacking spiritual transformation. Walang nagbabago. 10 taon na, ganun pa rin. May nagbago na ba sa atin? Pumalakpak nga sa Diyos ang may mga nabago na. O, di ba sinabi ko lagi sa inyo, dati kung magmura, 100 kada isang araw. Ngayon, 50 na lang. May nabago ba? Meron. Ang laki, kalahati. Are you with me? So, dapat may nakikitang transformation. What else? Kung hindi mo tatanggapin ang paraan ng Diyos, you are a wedding crasher. Alam niyo naman ang mga wedding crasher, di ba? Ang gusto lang niyan, yung benefit ng kasalan o ng handaan. Kakain. Tapos pag kumain na, lalayas na kagad yan. Are you with me mga kapatid? Hindi tayo ganon. And fourth is, look at that. There's respecting the king. Sino yun? Si Jesus. Na hindi mo na ginagalang yung hari, binabastos mo na si Lord, no? Kaya kanina sabi, decency pa rin. Sabi sa katabi, decency pa rin. No? Kaya tayo nagdadamit ng maayos kasi para hindi natin mabastos ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Amen. Kasi kung in our own terms, sabi ng Diyos na, mag-church ka na ha?
Christian ka na. O magba-Bible study ka na para makapunta ka na sa langit. Amen mga kapatid? Ayaw niya. Sabi tuloy ng isang quote, kung sa Bible study nga, church di makapunta, langit pa. Yun mga kapatid, ano bang mas malayo? Langit o Bible study? Langit di ba? Pero dito ka na pumunta sa church, sa Bible study, kasi mas malapit dito at dito rin naman ay makakapakinig ka ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Sa lahat ng mga gustong pumunta sa langit, dapat po ay magbihis tayo ng bihis ayon sa ugaling langit na kaakit-akit. Can you hear amen? Amen. Next po, part of decency, dalawa po yan lagi. Ano yan? In words and in your action. Dapat sa pananalita, medyo nagbabago na rin. Tama mga kapatid? Sa kilos, syempre, pag nagdamit, dati nga, hindi mo mapagpalda yan. Hindi mo magandang damit Pero ngayon, dahil naging Christian na siya, nagbago na rin siya. Amen mga kapatid? Amen. Matthew 15 verse 8 says, "These people honor me with their lips, no? But their hearts are far from me." Ang hirap nito, no? Lalo sa mga anak natin na, "Nay, mahal kita." No? Pero sige, maghugas kang pinggan. Bahala ka dyan. Diba? Puro salita. Amen na kapatid? Kasi yung puso ay malayo talaga sa Kanya. 9, they worship me in vain. What's that? Worthless. Pointless. Their teaching are but rules taught by men. Tandaan nyo po yan ang ganyang pagsamba, sayang lang. Sabi sa katabi, sayang lang. Kasi pagod ka na, no? Paus ka na, kanta ka ng kanta, wala namang puso yung ginagawa mo, no? Nandito ka nga o nandiyan ka, pero hindi mo mahal ang Diyos, wala yung puso mo, palabas lang po yon. Performance lang yon. Attendance, actually. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya kung ikaw ay kakanta, ikaw ay mananalangin, ikaw ay magdadasal sa Diyos, dapat po ay ibigay mo ang iyong puso. Amen na kapatid? Huwag mong kakantahin yung kanta ni Frank Sinatra na, "I did it my way." Amen na kapatid? Huwag mong kakantahin yon. Do it God's way. Can you hear amen? Amen. Alright, so let's proceed do sa pangatlo na iniwan natin nakaraan. The place of worship o yung lugar. No? Tatanungin ko po kayo ulit. Dapat po ba'y ginagalang natin at pinapanatili nating banal ang church? Amen po ba mga kapatid? Dapat pa nga po mas pinapaganda pa natin, inaayos natin ang bahay ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen po. Kaya po, in the Old Testament, nung ibinigay ng Diyos yung 10 utos, alam nyo po ba? Alam ng Diyos, hindi kayang sundin ng tao yung 10 utos. No? Kahit nangako na sila na, Moses, susundin namin yung 613 na mga utos ng Diyos. Pero nakita na po ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao. Bakit? Hindi mo kayang i-maintain, hindi consistent and unreliable ang mga tao. So, ano nangyayari? Pag hindi sila nakakasunod sa Diyos, no blessing. Are you with me, kapatid? Kaya po, in the Old Testament, nag-utos ang Diyos kay Moses na gumawa ng, ano po yon? Altar. Sabi mo nga, altar. Yan. Ano po ba yung altar? It is a place of worship. No? Dito sa altar na to, dito mo dadalhin ang iyong pagsamba. Exodus 20 verse 24, sabi diyan, "An altar of earth you shall make for me. You shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. In all places where I recorded my name, I will come unto you, and look at that, I will bless you." No? So nung Old Testament, kapag gagawa ng altar ang mga anak ng Diyos, mayroong pangalan na i-reveal ang Diyos sa kanila. At kung ano yung i-reveal na pangalan ng Diyos sa kanila, yun ang itatawag nila dun sa lugar na iyon. At dun sa lugar na iyon, dun din niya pagpapalain yung mga anak niya na sumamba ng totoo. Are you still with me, kapatid? Ang example po niyan ay yung, next po, Jehovah Jireh. Naalala niyo po yung mga kapatid? So dito po, naglagay po si Abraham ng isang altar at dito siya nag-serve. Genesis 22 verse 9, sabi diyan, "And they came to the place sa Mount Moriah, which God has told him of, and Abraham built an altar there." No?
gumawa siya ng altar at doon siya sumamba sa Diyos. Verse 14, in Abraham, nasa baba, called the name of that place, ano yan? Jehovah Jireh. That is, anong ibig sabihin? The Lord will provide. And it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. No? So nakita nyo po yon, dahil ang Diyos po ay nag-provide ng tupa. Imbis na ang patay ni Abraham ay yung kanyang anak na si Isaac, nag-provide siya ng ram or tupa, kaya ang lugar na yon ay tinawag na Jehovah Jireh, or the God who is always providing our needs. Amen mga kapatid? Kaya may mga Christian po ng anak nila, ang pinapangalan ay Jireh or Jireh. No? Kasi pag tinatawag mo, Lord, you are our Jehovah Jireh, tinatawag mo palagi ang Diyos na ang Diyos ay magpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Hindi ka na magkukulang pa. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. So, next po, sabi dyan, it is almost impossible for anyone to worship in Jerusalem. Magastos. No? Abroad po yun eh. But, look at that. But God made the way for us, and His way is far better. No? Ako rin po siguro, nangarap ako noon na makapag-trip to Jerusalem. Pero magastos eh. Hindi uubra. Bakit? Kasi ang kaisipan dati ng mga Kristiyano, kahit man lang makatungtong ako dun sa lugar ni Jesus, at dun ako makasamba. Impossible. Sabihin sa katabi, impossible. Hindi lahat ay pwedeng mangyari yon. Amen na kapatid? Pero buti na lang ang napakatalinong Diyos gumawa ng paraan. Saan? Sa tamang pagsamba. Ito po yung kwento kanina ng John chapter 4, verse 24, yung Samaritan woman. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So basahin natin ulit yung kwento. John 4:20, 23, sabi dyan, my Samaritan ancestors worship God in this mountain. Ang kausap ni Lord Jesus dito, yung Samaritan woman. But you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. 21, Jesus said to her, believe me, woman, the time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. Wow, good news. Sabi ni Jesus, babae, o Samaritan woman, darating ang panahon, hindi mo na kailangan pumunta sa Jerusalem o kaya sa bundok na ito para sumamba sa Diyos na buhay. 22, next po. You Samaritans do not really know whom you worship, but we Jews know whom we worship because it is from the Jews that salvation comes. No? So mas alam ng mga Hudyo ang tamang pagsamba kasi ang kaligtasan ay galing sa kanila, sa kanilang lipi. Amen mga kapatid? Kasi sila ay pinili at pinangakuan, hindi po ang mga Gentile o mga Samaritan. 23, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will what? Will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Ito na yung sikat na verse 24. God is spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. No? So yung babaeng ito na may problema. Sa Jerusalem daw dapat, sa bundok na ito daw dapat, para masamba mo ang Diyos. Sabi ni Lord, hindi na. Darating ang araw na ikaw ay sasamba na. Hindi sa bundok na ito, hindi ka na rin kailangang mag-travel sa Jerusalem, good news, kundi you must worship the Lord in spirit and in truth. Pag na-born again ka na at nakikinig ka ng salita ng Diyos, brothers and sisters, yan ang tamang paraan ng pagsamba na tatanggapin din ng Diyos katumbas ng pagsamba mo pag pupunta ka sa Jerusalem. Can I amen? Amen po mga kapatid. So, yes, pwede naman tayo talagang bumisita. Sinong gustong pumunta sa Jerusalem? No? Kung may pagkakataon. Tama? Pero, napakalayo eh. Napakagastos. At isa ba, meron ka na bang passport? Wala ka pang passport eh. Amen na kapatid? So, practically speaking, no, ang mas maganda na lang, kung ikaw ay sasamba, imbis pumunta ka doon sa napakalayong Jerusalem, eto, tingin kayo sa akin, pumunta ka na lang dito sa OCW MMI Pampanga. Palapakan nga natin si Lord. 3 minutes away lang. 5 minutes away lang sa bahay ninyo. Are you still with me, kapatid?
Kaysa mag-travel ka doon sa Jerusalem, mga gaano ba kalayo yon? No? Yung kanina, yung sila Abraham sa Mount Moriah, 3 days travel, brothers and sisters. 3 araw para lang makapunta sa church at makasamba. Meron ba nun? No? Buti na lang dito sa atin, napakalapit. Malapit po bang church sa atin? Pumalakpak nga pong malapit ang church sa kanila. Yan, dito ka na lang sumamba. Saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Can you hear amen? Amen po ba? Lalo na yung mga walang pamasahe sa papuntang trip to Jerusalem. Amen mga kapatid? Amen. So, ito po yung dahilan na kung bakit yung iba hindi natatanggap yung blessing nila kasi yung pagpapala ng Diyos ay spiritual na mga pagpapala. Anong ibig sabihin nun? Yung iba ayaw mag-church. Na kapag nag-church ka sana, ay natatanggap mo yung spiritual na pagpapala. Ano yun? Yung panalangin, yung bendisyon ng Diyos, and the blessings of the Lord. Can you hear amen? Nakalimutan na nila yung utos na ika-4 na utos. Ano po yun? Sa Exodus 20 verse 8, ang sabi, remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. No? Alalahanin mo, dapat magsimba ka. Sa 7 araw na binigay ng Diyos, may 1 araw na dapat nakalaan talaga sa Diyos. Are you with me, kapatid? We call that Sabbath, the rest day of your week. At sabi, keep it holy. No? Pag sumasamba tayo, dapat din po ay may kabanalan, may kalinisan. That is God's way or no way. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Dapat banal or holy. Bakit? Sabi dyan sa baba, 1 Peter 1:15-16, instead be holy in all that you do, just as God who called you is holy. 16, the scripture says, be holy because I am holy. Amen mga kapatid? Bakit po kaya? Bakit sinasabi ng Diyos magpakabanal ka? Kasi hindi mo maaabot ang banal na Diyos kung ikaw ay hindi rin banal. Are you with me mga kapatid? Ano ngayon kung hindi ko maabot ang Diyos? Kung hindi mo maabot ang Diyos, ang iyong mga dasal ay hanggang kisame lang. Are you with me mga kapatid? Kaya pala kahit paus na paus ka na, ba't walang pagpapala? Kasi nga, meron ka pang kasalanan, hindi ka pa banal sa iyong sarili. At kung hindi ka nakakahingi, hindi nakakaabot sa Diyos ang iyong mga dasal, no blessing. You get that mga kapatid? Kaya kahit simba ka ng simba, kung puno ng kasalanan ng ating buhay, walang paghingi ng tawad, baliwala din ang ating pagsisimba. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya magpakabanal. Sabi sa katabi, be holy. Can I hear amen? Amen. So, bakit? Kung nasaan ang pangalan ng Diyos na banal, nandun din po ang tunay na pagsamba at naroon din ang tunay na blessing. You get that? John 14 verse 13, look at this. You can ask for anything in my name. Kaninong pangalan? Jesus. Look at what the response. And I will do it. Because the work of the Son brings glory to the Father. 14, inulit-ulit. Yes, ask anything in my name and I will do it. Di ba sabi ko na sa inyo ng linggo, pag inuulit-ulit, napakahalaga niyan. Hingin mo yung dasal mo. Saan? Sa pangalan ng Panginoong Hesus at gagawin niya ito ayon sa kanyang kalooban. Shout amen. Sige, palapakan natin ating Diyos na buhay. So, malinaw na, no? Hindi na ngayon nakabase sa lugar lang ang iyong pagsamba. Nakabase na ngayon ang iyong tunay na pagsamba sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen na kapatid? Amen po ba? So every time you pray, every time you worship the Lord, Lord, I worship you, Jesus. Speak the name of Jesus. Then tanggap na ng Diyos ang lahat ng iyong mga pagsamba. Sabi diyan sa baba, Matthew 18:20, whether 2 or 3 are met in Christ's name. Kaninong pangalan? Kay Kristo, there will He be in the midst of them. No? Kaya nga po, tayo po dito ay naniniwala na kapag nagsasama-sama tayo, nandito na kagad ang ating Diyos. At kung nandito ang Diyos, brothers and sisters, narito na rin ang pagpapala ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Oh, look at that. Ang dami mo na sanang blessing na nahingi. No? Kung alam mo lang na 2 o 3 lang pala, nandito na ngayon ang Panginoon. Mga kapatid, narito po ang ating Panginoong Hesus. You can freely ask Him at humingi tayo ng mga pagpapala at ibibigay niya ayon sa kalooban ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos sa buhay. So therefore, religion is now set free from places. No? Ang pagsamba ay hindi na
nakasandig lang or nakaangkas sa dito ako sasamba para maging maganda ang aking pagsamba. Hindi na po. Hindi na sa Jerusalem, no? Dati sa mga pananampalataya, hindi na sa Manawag, no? Ako taga Pangasinan, hindi na sa grotong ganito, hindi na sa parish na ganito, hindi na sa katedral na ganito. Amen po ba? Tama pong narinig nyo. Dahil ang tunay ng pagsamba ay anong sabi kanina? You must worship the Lord in spirit and in truth. Can you amen? Amen po ba? Now, okay lang naman kung ikaw ay namanata na, hindi, pastor, talagang pag pumunta ko sa lugar na yan, ay nararamdaman ko ang pagsamba ko sa Diyos. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Nawa po ay huwag kang mapagod. Amen mga kapatid? At nawa ay lagi kang may budget. Kasi syempre, magta-travel ka doon. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Pero pag dumating na ang araw na ikaw ay medyo mahina na at ikaw ay tumatanda na, may good news ako sa iyo. At ito yung sinasabi ni Jesus kanina pa. Ano yung good news? Brothers and sisters, pwede ka nang sumamba sa spirito at katotohanan at the comfort of your own church. Dito ka na sumamba sa church natin. Sapagkat dito rin sa church na ito, mararanasan mo ang tunay na pagpapala ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Oh. Ngayon, kung hindi kayo kumbinsido, sige, go ahead. Go to Jerusalem. Go to the places where you want to. Pero baka mapagod ka. Sana naman ay hindi. Can I hear amen? Amen. Why? Next po, because church is, ano yan? The house of God. Tagalog, ang church po, bahay ng Diyos. Do you believe that, mga kapatid? Amen po ba? Dito nakatira ang Diyos. A church is a building devoted to a religious worship. A church, or tawag dyan, synagogue, temple, chapel, altar, our body, no? Or even our born-again spirit, pwedeng manahan ang Diyos sa mga lugar na iyan. Now, tatanungin ko po kayo, masarap po ba na magsimba sa church na maganda? Masarap po ba? Amen? Siyempre, no? At karamihan po sa mga churches ay talagang naggagandahan na. Bakit? Sapagkat sila'y naitayo gamit ang pera ng Diyos. True donation. Sabi nga natin, donation. Yan. Galing po yan sa donasyon. Pag sinabing donation, it is not borrowed or loan. It is irrevocable. No? Ibig sabihin, once given, it is usually cannot be taken back. Pag binigay mo na, hindi na nababawi. Ano pa? No exchange. Walang kapalit. Ibinigay mo ng kusa eh. So wala rin namang inaasahan na kapalit doon. What else? Voluntary. Are you with me? Hindi ka pinilit na, sige na, ibigay mo na sa Lord tong lupa mo. So, ibigay mo na yung sasakyan mo sa Panginoon. Walang pilitan. Sabi sa katabi, walang pilitan. It is voluntary. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, dito, sabi diyan, if you have to give it back, it is a loan. No? Kaya kapag nagbigay ka sa Diyos, tapos babawiin mo din lang, hiram lang yon or loan. Pero if you give it away forever, it is called a donation. Malaki pong pagkakaiba. Amen na kapatid? Kaya pag nagbibigay ka sa Diyos, dapat alamin mo, Lord, sa'yo na to forever. Amen na mga kapatid? Amen po ba? Kasi pag binigay mo na ito sa Panginoon, ito'y magagamit ng Diyos para sa kanyang gawain at pagpapalain niya ang lahat na nagpapagamit ng kanyang kasangkapan at kagamitan para sa ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Amen po. Amen. So kung may ibinigay na tayo sa Lord, maging malinaw. Is it borrowed or loan or donation? Bigay ba or pahiram? Bakit? Dahil kung ito'y pahiram, pwedeng bawiin. Malinaw po ba yung kapatid? Amen po ba? But also, sige, pwedeng bawiin, pero pwede rin namang ilipat ng Diyos yung church na iyan sa ibang lugar na kung saan may tao na kusang magbibigay talaga ng buong buo para sa gawain ng Panginoon, para magamit na bahay-sambahan or church. Gusto niyo po bang malipat ang church natin? Ayaw na namin. Amen mga kapatid? Kaya ibinigay na natin ito sa ating Diyos na buhay. Is that clear mga kapatid? Why? Because we need to understand this powerful principle. Look at this. Next po. God will not live in a dirty house. Again, God will not live in a dirty house. Sa Tagalog, ang Diyos hindi mananahan
sa maduming tahanan. Amen mga kapatid? Either physical man yan o spiritual na tahanang tinutukoy, no? Either church or sa langit o kaya katawan natin, no? Never, no? Why? God creates a house, God designs a house, He lived in it for a while, and then when the house gets dirty, pag dumumi ang bahay, look at that, God moves out. Aalis ang Diyos pagka dumudumi ang kanyang bahay, sambahan. Kapag hindi malinis at hindi banal ang kanyang tahanan. Can you hear amen? Maliwanag po ba yun mga kapatid? Tatanungin ko kayo, kayo po ba, kaya nyong tumira sa maruming bahay? Kaya po ba? Oh, sabi nung kanta na sikat nung 90s, bahay namin maliit lamang, pero malinis to, pati sa kusina. Amen mga kapatid? Kasi may pagmamalaki mo, kahit maliit ang church namin, ang pagmamalaki namin, malinis ang aming church. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Why? Because dirty means, next po, dirty means trash or sin. No? Ang karumihan pala ay mga basura or mga kasalanan sa atin. Let me give you an example. Si Adan po, siya po yung unang tao. Here's the first body, first temple ng Diyos. Dinisign siya ng Diyos, pero nagkasala siya. Look at that. God simply moved out kay Adan. Bakit? Through death. Ano ba yung death? Sabi, pag kinain mo yan, mamamatay kayo. Separation. Look at that. Nawala ang Diyos sa piling ng tao. Amen po mga kapatid? Sino pa? Si King Solomon. Nung nagkasala si Solomon, nawala ang Shekinah glory. Narinig nyo na po yan? Yung Shekinah glory, ito yung nagliliwanag na presensya ng Diyos doon sa templo. Pero, bakit ito nawala? Kasi, they are engaged in deep-seated idolatry. Ibang Diyos na yung sinasamba nila, maliban doon sa Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Kaya look at that. Hindi titira ang Diyos sa maruming bahay or church. Are you with me mga kapatid? Ano yung quote na sinasabi? Cleanliness is next to godliness. And that is true. Totoo po ba yun mga kapatid? Amen po mga kapatid? Parang ayaw niya ata. Sige, magdumi na lang tayo. Sabihin sa katabi, maglinis tayo ng bahay ng Diyos. Can you hear amen? Bakit? Tingnan nyo sa mga movies, no? Mga pelikula. Di ba yung mga demonyo, yung mga kampo ng demonyo, nasa madilim na lugar sila, marumi, at kung maamoy mo nga, baka mabaho yun at magulo. Tama ba? Tama po ba? Pero yung mga anghel, tingnan nyo naman, mga santo, nagliliwanag, malinis, no? Ganon din si Lord, ang Diyos natin, malinis, maputi, nagliliwanag ang kanyang damit, sabi sa Matthew 9:2, kung babasahin natin yon. Anong ibig sabihin? Ang gusto ng Diyos ay malinis na tahanan. Are you still with me? Amen po ba mga kapatid? Amen. Acts 7:48-50. However, sabi diyan, the Most High does not live in houses made by men. Ang Diyos, hindi nananahan yan sa gawa ng tao na mga bahay. As a prophet says, heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me? No? Ang langit ang aking trono, sabi ng Diyos na buhay. Ang lupa ang aking tungtungan. Anong klaseng Diyos yon? Napakalaking Diyos. Malaki ba yung Diyos na yon? Yes. Sabi niya, where? What kind of house will you build for me? Says the Lord. Or where will you be where will my resting place be? 50, has not my hand made all these things? No? Actually, ang Diyos talaga, hindi yan magtatagal sa mga bahay o mga churches na gawa ng tao. Napakalaki niya eh. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Meaning, hindi pagsisiksikan ng Diyos ang kanyang sarili sa lugar na marumi, sa lugar na hindi pala kanya at hindi ibinigay sa kanya ng buong buo. Amen mga kapatid? But actually, kasi lahat naman ng mayroon tayo, naniniwala ba kayo? Lahat ng mayroon kayo ay galing din sa Diyos? Yeah, sabi nga dyan sa verse 50, di ba? Has not my hand made all these things? No? Di ba lahat ng mga meron tayo, gawa din ng Diyos? Kaya kung nagbigay ka man sa Diyos, ito ay pagbabalik lamang ng pasasalamat. Can you hear amen? Baka kasi nakakalimot tayo eh. Binigay mo sa Diyos yan, kaya dapat pangalagaan natin mula sa ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid?
Amen. Bakit nga po? Because next, Jesus cleansed the temple. Again, Jesus cleanses the temple. No? Look at this. Si Lord Jesus mismo, ang anak ng Diyos, mahilig ding maglinis. Tama ba mga kapatid? Tayo din dapat. Sabi sa katabi, tayo din dapat. Yan. Matthew 21 verse 12. Sabi diyan, Jesus entered the temple, or we call it church area, and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. No? So nakita niyo po yan, si Lord ay naglinis, pero medyo gumamit siya ng puwersa. Or medyo nainis din siya at may galit. Bakit kaya? Ang dumi kasi ng temple. Ang dumi ng church. Are you with me mga kapatid? Oh, but on verse 13, pakiclick po, verse 13, it is written, He said to them, everybody, sabay-sabay, my house will be called a house of prayer. No? Ang bahay na ito, dapat tinatawag itong bahay, pananambahan at panalanginan. But you are making it a den of robbers. Pag sinabing den, it means hideout or tambayan. Yung mga robbers, it means sinners, makasalanan, mga manginginom, may mga sugarol, mandurugas, sinungaling, etc., etc. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Sana hindi natin gawing ganun yon. Ang bahay ng Diyos ay dapat bahay panalanginan. Is that clear? Maliwanag po ba mga kapatid? Tutuloy ko pa po ba? Tuloy pa. In verse 14, sa The Message, yung The Message version, this is by far the better translation. So, bakit ba nilinis ng Diyos yung temple, yung church? Look at this. Now, there was room for the blind and the crippled to get in. Ayan. Nagkaroon na tuloy ng puwang ang mga may sakit para makapasok sa templo. They came to Jesus, and anong ginawa ni Jesus? He healed them. No? So nakita niyo po yun? Kapag malinis ang ating church, nakakapasok na ang mga kapatiran. At pagka nakapasok sila dito, yung mga may sakit, may mga problema sa kanilang mga karamdaman, sa mga wala ng pag-asa, sa mga walang pera na pampagamot, anong ginagawa ni Jesus? Pinapagaling sila ng Panginoon. Can you hear amen? Are you still with me? Kaya nakita niyo po yun. Kapag marumi po ang church at ang paligid ng church, may gusto bang magsimba rito? May gusto po ba? May gusto po ba mga kapatid? Ba? Hindi eh. Bakit? Hindi sila makalapit sa Diyos. Ibig sabihin pala, ganito, tayo rin pala ang nagiging dahilan kung bakit napipigilan ang mga mananamba na umattend sa gawain ng Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Pero pag naglilinis tayo ng ating iglesia, marami ang lalapit para mapagaling ng ating Panginoon. Can I hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Verse 15, look at this. When the religious leaders saw the outraged things he has done and heard all the children running and shouting through the temple, Hosanna to the David's son, they were up in arms and took him to task. No? Nairita sila. Nagalit sila sa ginawa ni Jesus. Na, sinasabihan kayo ni Lord na maglinis kayo. Sinasabihan kayo na maggawin yung malinis ang simbahan. Sinong mga nagalit? Religious leaders. Yung mga nasa church din. No? Tatanungin ko kayo, hindi ba nakakahiya kay Lord na siya pa ang naglinis imbis na tayo? Nakakahiya po ba? No? Siya yung naglinis eh. Imbis tayo na. Kaya dapat po, huwag tayong magagalit pag pinagsasabihan tayo ng ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Bakit ba tayo dapat maglinis ng church? Kasi mahal po ng Lord ang lahat po ng mga tao na lumalapit sa Kanya. Amen na kapatid? At ang church din ay mahalaga. No? Malapit sa puso ng Diyos ang church na ito. Kaya tingnan nyo po, sino po yung mga naglilinis ng church every Saturday? Taas nga kamay. Nga palapakan nga natin si Lord. Pag kayo naglilinis ng church, mahal din kayo ng Diyos. Bakit? Mahalaga at malapit sa puso ng Diyos ang church. Kaya pag nililinis mo ang church, nakikita natin anumang pangailangan natin ay pinagkakalob ng Panginoon. Hindi tayo nagkukulang kasi mahal ka na rin ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay.
Are you still with me, mga kapatid? Amen. So, minsan tuloy, sabi ko, Lord, bakit walang gustong umaten sa aming gawain? Ako ba ang problema, Lord? No? Minsan question ko rin ang sarili ko No? Ang pamamalakad ko ba ang mali? No? Bakit iilan ang umaaten? Or, baka yung church nga talagang may problema. No? Maglinis po tayo. Sabihin sa katabi, maglinis po tayo. Amen po mga kapatid? In chapter 23 naman, look at this. Matthew 23, 37 to 38. Oh, Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones God's messengers. Look at this. How often I wanted to gather your children together, as a hen protects her chicks beneath her wings. But you won't let me. 38, and now look. Tingnan nyo ito. Your house, the church, is left to you empty and desolated. Ano yun? Forsaken. No? Gustong-gusto ng Diyos, dalhin lahat ng mga taga San Luis dito sa church na ito. Sabi niya, but you won't let me. Kaya lang ayaw nyo Bakit? Because the church is empty and forsaken. Desolate. Madumi, magulo ang simbahan. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? So sabi ng Lord, bahay ko ito Bahay ito ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Pero hindi siya makakilos, kaya sige, sa inyo na. Yan, isinuli ng Diyos. Sabi diyan sa verse kanina, now look, your house, church, is left to you. No? Ibinabalik na ng Diyos. Ang Diyos na lang ang mag-a-adjust. Aalis na lang siya kung ayaw nating maglinis. Nakakaya ba sa Panginoon? Nakakaya po ba? Amen. Kaya dapat naglilinis po tayo. Pag na-assign ka as cleaners ng church, ibigay mo ng buong buo ang iyong pagsamba sa paglilinis ng bahay ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Or, look at this, sa chapter 24 naman, tingnan nyo, sunod-sunod ko pong inaral. Sa Matthew 24, the temple became what? Look at that. A house destroyed. No? Nawasak yung church, yung bahay ng Panginoon. Matthew 24, 1 to 2, sabi diyan, as Jesus was leaving the temple grounds, his disciple point out to him the various temple buildings. Verse 2, but he told them, no, pinakita ng mga disipulo, Panginoong Jesus, yan yung part ng mga templo. No? Yan po yan. No? Sabi ng Panginoon, ito, but he told them, do you see all this building? Nakita nyo ba yung mga gusali na yan? I assure you, they will be so completely demolished and not one stone will be left on top of another. Sa Tagalog, walang matitirang nakatayo na building dyan. Bato sa bato ay wala kang makikita na nakatayo dyan. They will be completely demolished. Amen na kapatid? Amen po ba? So ang building na yan ay mawawasak dahil wala na ang presensya ng Diyos. No? So ang matitira sa atin ay building, pero kung wala ang presensya ng Diyos, ang building na yan, kalaunan, pakibalik sa picture kanina, will become a church, a house destroyed. Ito'y mawawasak, ito'y masisira, at mawawala din. Pero ang gawain ng Diyos ay malilipat sa ibang lugar. Papayag po ba tayo, mga kapatid? Hindi tayo papayag. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? So sabi ng salmista, Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Anong ibig sabihin ng in vain? Useless. Working for nothing. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. So nakita niyo yan? Sayang ang building na naitayo, sayang ang bahay na naitayo, pero hindi kasama ang Diyos. Tama ba, mga kapatid? Kaya sa mga nagbabalak magpatayo ng bahay, isama mo ang Diyos. Sabi sa katabi, isama mo ang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kasi kung hindi kasama ang Diyos, sabi diyan, the builder's labor is in vain. It is useless. Sayang ang pagod, sayang din ang pera. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Sabi po ng Haggai, isang propeta, in chapter 1, it is about the command to rebuild the temple. Nawasak ang templo ng Panginoon, pero inuutusan sila na ito'y buuin ulit. Sabi sa Haggai 1, 3 to 4. Everybody? So, the Lord
sent this message through the prophet Haggai, verse 4. Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruin? Tagalog, bakit ang gaganda ng mga bahay nyo, brother? Bahay mo, sister. Pero, yung bahay ng Diyos, the house of God, tingnan nyo, sira-sira, wasak-wasak, kulang-kulang, marumi, mainit, not well-ventilated. Amen mga kapatid? Pero baka yung bahay natin naka-aircon. Sinong naka-aircon sa inyo? Hello? Walang masama. Baka yung bahay nyo may CCTV pa. Lagi nakapadlock. Bakit? Magaganda kasi ang mga gamit. Secured. Amen mga kapatid? Pero bakit ang church? Dapat hindi natin iniiwanan na nandyan lang. Na nakabukas. Wide open. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Bakit iniingatan natin ang bahay ng Panginoon? Are you still with me mga kapatid? So the 1 million question is, brothers and sisters, dapat ba nating pagandahin ang bahay ng Diyos? Ulitin ko. Dapat ba nating pagandahin ang bahay ng Diyos? Gusto sige, palapakan natin ng Diyos. Gusto ba nating patirahin, patuloyin ang Diyos sa ating bahay-sambahan? Amen. Na kung ayaw mo naman, edi magdumi tayo ng magdumi. And God will move out kapag nakita ng Diyos na marumi ang ating bahay-sambahan. Can you hear amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? So, natutunan natin kanina, hindi titira ang Diyos sa maruming church, so He will move out eventually for sure. So remember this. Next, last verse. God is a God of order. Yan. 1 Corinthians 14 verse 13. Tayo po tayong lahat, everybody. Yan, last verse natin. Sabi dyan, God is not a God of disorder or confusion, but God of peace, as in all churches of God's holy people. Sa Century Version, sabi dyan, God wants everything to be done peacefully and in order, nasa ayos, when God's people meet in church. Amen po ba mga kapatid? Ang gusto ng Diyos, maayos. Sabihin sa katabi, maayos. Hindi magulo. In order. Amen na kapatid? Kaya dapat maayos ang pamamalakad ng church, the church management, at dapat maayos din sa loob at sa labas ng ating iglesia. Can you hear amen? Bakit? Kasi nandito ang presensya ng Diyos. Dito nananahan ang ating Diyos na buhay. At ang Diyos ay laging mananahan kung ang ating bahay-sambahan ay malinis at nananatiling banal. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? So next week, tutuloy natin the last part, number 4, that is the materials o mga gamit of worship. Tatanungin ko kayo, dapat po ba iniingatan natin yung mga gamit ng church? Yan, sa loob at labas, no? Yes, dapat pa nga lagi nag-i-improve yan. Tsaka may maintenance. Amen mga kapatid? Yung aircon ba natin, gumagana na? Yan. Palapakan nga natin yung mga nagpagawa. Salamat sa Panginoon. Amen mga kapatid? So, what is our Macarius challenge? Again, next, do it God's way and enjoy life. Isa pa nga po, do it God's way and enjoy life. So, the secret of enjoying life is doing God's way. Pasayahin natin si Lord. Kasi pag natuwa si Lord sa ating pagsamba, pagpapala ang kasunod nito. Can I hear amen? So shall we pray? Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat tunay po na kinausap mo ang aming mga puso sa araw na ito. Na ang nais mo, Panginoon, ay maayos na bahay-sambahan, malinis na lugar ng aming pananambahan, sapagkat sa katotohanan, ikaw ay malinis at banal na Diyos. Kaya ikaw din naman ay nagnanais na maging maganda at maayos ang iyong church. Lord, turuan mo kami palagi, ang bawat isa sa amin, lalo na sa mga nakapakinig ng mensaheng ito, na lagi naming panatilihin na malinis at maayos ang iyong bahay-sambahan. Sapagkat kung hindi ito maayos, our worship will never be acceptable. Kaya pala, Panginoon, kahit minsan, kahit iyak kami ng iyak, sigaw kami ng sigaw, kanta kami ng kanta, hindi mo naririnig. Kasi gaya ng sinabi mo kay Propeta Haggai, magagandang bahay namin. Pero ang iyong bahay, hindi man lang mapaganda, Panginoon.
Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po'y nagpapabaya sa aming mga tungkulin. At dalangin po namin, Ama, na magsama-sama kami, iisa ang aming puso, na ang bahay na ito ng OCW MMI Pampanga ay isang bahay na maayos, malinis, at puno ng kabanalan, sapagkat ang aming Diyos ay banal na Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, at nawa nalugod ka sa aming pagsamba. Mula pa kanina sa pagtaas ng aming kamay sa aming pag-awit, at maging sa aming pananalangin mamaya. Kaya Lord, ingat po namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba, at ang malinis naming panalangin ay para sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Diyos. What is our Macarius Challenge, everybody? Do it God's way and enjoy life. To God be all the glory. Are you blessed? Amen. So kung kayo po yung na-bless, ay meron po tayong ways to give po dyan, lalo sa mga nasa online natin. Those are the ways to give para po mapagpala din po natin ang mga gawain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay narito sa church, ay inaanyayan ko rin po kayo na pagpalain natin ng Diyos through grace. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye! Go!